Ang bidyong ito ay tungkol kung anong mga listahan na dapat bitbitin kung ikaw ay magte-trail bike. Ako nga pala si Orly Cabillo, isang OFW, isang negosyante, isang insurance agent, at isang real estate agent. So, sitwasyon namin, after namin magka-baby, so medyo hindi na natin nalilimutan na natin mag-exercise, hindi na tayo nakakilos. So, nangyayari, nalilimutan mo nang bigyan ng focus yung health. So, when nagkaroon kami ng baby, hindi na ako before nakapag-jogging pa ako. Pero nung ka-baby na kami, nawala na kami ng exercise, kami ni Mrs. So, ayun, eventually, may nasalihan po kaming community dun sa church namin. And paggrupo kami dun sa mga brothers na yun, nagbibisikleta. So, ayun, nahatak ako, nayaya ako. Una, pairam-iram muna ng bisikleta. Then, ayun, eventually, na tayo ng bike. Bumili na rin tayo ng sariling bike. Di naman brand new, pero second hand. So, ang trip namin, or ako din. So, di naman ako addict sa bike, or normal lang, yung chubby ride lang tayo. So, ayun, ang nabili namin is MTB bike kasi pwede siyang pang road, pwedeng siyang pang trail. So, tipid ka na doon. Hindi pong may road bike ka na or may MTB ka pa. So, medyo siguro kung dalawa na yung bike mo, medyo may bisyo ka na nun sa pagbisikleta. Di ko naman po salute naman ako doon sa mga nag-aalaga sa kanilang health na parehas meron. Siguro para sa akin, my own perspective lang po yun na kung may pares ka road bike and MTB, medyo medyo bisyo na. So sa akin, may isa po akong MTB bike. So, masaya siya pag nagte-trail bike ka. Yung first time ko, swabe, napasabak agad ako sa trail na sobrang hirap. As in, first time ko sa border siya ng UAE sa Ata. As in, yung mga kasama ko, nakailang beses na punta doon. Grabe yung experience ko doon. Talagang napulikat ako. So, yung aming leader, you can say, napaka-supportive naman, and inalalayan niya ako. May pagbalit pa ng bisikleta para ma-motivate ako pumadyak ulit, pero hindi ko nakayanan yun. Talagang lawit-tila ako noon. So, and siguro hindi pa ako, kailangan muna magpainit dun sa mga normal lang, chubby ride. Doon ako sa first bike namin dun sa Hata. Grabe. Memorable experience kasi first time ko and pinulikat ako. So, siya, masarap na alalahanin kasi meron doon Dragon Trail, as in paliko-liko, mahabang ganun, ang haba, pero pababa na siya. Once you reach the top, madali na sa yung pababa. Siguro sa ganun din sa buhay, no? Hindi madali yung paakyat. Just trust the process. Then, when you reach the top, ayun, mas madali na sa'yo ang pabalik. So, ito yung mga listahan ng mga dapat mong dalhin kung ikaw ay magbibisikleta. Ano yung unang-unang listahan doon? Siyempre, kailangan may tubig ka. Very important, lalo na dito sa Middle East, napakainit. So, ano yung number 2? Ako sa akin, ito lang pang sa akin, pwedeng wala sa iba. Meron akong sombrero.
Actually, sa lahat po ng nakakilala sa akin, 100% alam nila na lagi ako nakasombrero. So, sa labas, hindi po nawawala. Siguro mula nung nalagyan ako sombrero nung high school, ay hindi na nawala po sa akin ang sombrero. At kung makikita niyo po yung sabitan ko ng sombrero dito, ay sandamukal po. Iba-iba na yung sombrero ko. So, yun yung number 2 list ko. Ano yung number 3? Siyempre, helmet. Napaka-importante po na meron kang helmet sa iyong sa iyong katawan, protection mo 'yon. Ano yung number 3 mo na dapat bitbitin? Wala akong bitbit nito pero dapat nasa listahan mo, pambomba ng gulong. So, makasama po natin diyan, lagi may pambomba. Yung maliit lang, ganito lang oh. So, may pin type tsaka yung normal type na pambomba. So, meron pang, ano pa yung pang-apat, spare tire. So, may makasamaan po tayo dyan. So, sa akin po, actually, hindi naman po ako expert sa bike. Hindi, ano lang po ako, chubby ride bikers lang po ako. Chubby riders, you can say, na hindi po tipong normal lang po. Pero yung trail bike, kaya po natin yan pero hindi po yung pangmalakasan na nagpapatalo na ng bike. Meron po dito mga nag-aabi na gano'n na nagpapatalo na ng bike pero hindi po tayo dun kabila. So ano pa yung mga kailangan mo? Siyempre, di ba? Recap lang po natin. Water, cap, for me lang, pambomba, and spare tire. Siyempre, yung bike mo, dalhin mo yung bike mo. Kailangan naman mag-bike ka na wala kang bisikleta. So, yung mga natin, listahan natin na dapat dalhin. So, ba't ko nga ba ito ginagawa? So, this for awareness sa ating mga nasa abroad, nasa OFW, o kahit anuman pong profession, kahit anuman pong ginagawa mo na dapat ikaw ay pinapangalagaan mo yung sarili mo. Health is wealth nga ba? Sabi nga nung pandemic, hindi importante yung pera nung pandemic. Ang importante ay yung health mo. So, sa kahit anong stage ng buhay mo, health ang pinaka-importante po. So, pinaniniwalaan ko po na salitang delayed gratification. So, yung kalaban po natin pagka ganito, yung mga sakit, sa pagkakataong ito, pagka exercise, wala kang hobby para pangalagaan mo yung katawan mo, malamang magkasakit ka. So, iwasan po natin yung mga sakit syempre. Alagaan po natin yung mga sarili natin kahit anong edad mo, anong stage mo. Sa 20s ka, sa 30s ka, 40s, 50s. So, alagaan po natin yung mga sarili natin. So, the more nagiging tayo ng mga wisdom, yung strength po natin, kailangan ma-maintain po natin. So, ayun po, samahan nyo po ako sa ating pag-a-address ng mga concern natin bilang OFW, bilang dumidiskarte sa buhay. Samahan niyo po ako na i-address lahat ng ito. Lagi po natin tandaan, wala pong ibang tutulong sa atin, kundi mga sarili natin. Banggit ko nga po pala kanina na mula high school, lagi po ako may cap. Kung gusto nyo nga po pala na safe cap na katulad nito, meron po ako. Message nyo lang po ako at siguradong makakarating sa inyo. So ayun po. Kung ay other concern, kung nagustuhan nyo pong video na ito, paki-subscribe and pusuan nyo lang po. Salamat. Kalas!